Nanliit ng mga mata ni Gaston sa asawa. Puno na yun ng pagbabanta na lubayan siya nito at huwag bulahin. Dahil pihadong hindi nito magugustuhan ng kanyang magiging ganti. Mamaya o baka mas magustuhan ito ng asawa. Ang tanda mo na pero nagsiselos ka pa rin? Pinapatawa mo naman ako ng todo, Governor Barcelo. Trigger ka pa rin kay Peter? Bakit? Gwapo ka pa rin naman doon. Nakakalokang pahayag ni Nati na muling hinalikan ng labi ng asawa na halatang pikon na sa kanya nang sandaling yon. Ano pa bang nais mong patunayan ko sa'yo ha? Nakuha mo na ako. Ilang dekada na tayong magkasama. Dapat hindi ka na nakakaramdam ng selos. Sa tingin mo, makukuha niya pa ako sa'yo? Noong bata-bata pa nga tayo, hindi siya umubra. Ngayon pa kaya na matatanda na tayo? Hindi pinansin ni Gaston ang kanyang mga sinabi. Humanda ka sa akin mamaya pag uwi natin ng villa. Banta ni Gaston na halatang nagpipigil lang ng kanyang sarili. Lumakas pa doon ang halakhak ni Nati at umayos na ng upo. Tinitigan niya ng nakakalokong asawa na para bang hinahamon kung anong kaya nitong gawin sa kanya. Wala na itong gaanong lakas pagdating sa kama pero minsan nagagawa pa rin naman nilang mag-enjoy habang ginagawa yon kahit na matatanda na sila. Minsan na nga lang din yon. You are already old. Sa tingin mo? Anong matanda? Let's see mamaya Natalia. Katawan ko lang ang tumatanda pero meron akong paraan. Hindi na nagsalita si Nati. Natawang-tawa pa rin sa pinagsasabi ng kanyang asawa. Hindi niya ma-imagine kung anong pinagsasabi nitong pagganti na gagawin sa kanya. Matatanda na sila at masaya na lang sa pagiging magkasama. Marahil ay dahil noong kabataan nila, nagawa nilang pagsawaan ng bagay na yon na namimiss nila kung minsan. Tama ka, matanda na nga ako, pero ikaw bata ka pa. Don't you think about it occasionally ha? Saglit na nilingon pa ni Gaston sa asawa ni bigla na lang nanahimik. Yun pala ay dahil namumula na magkabilang pisngi nito. Gaya noon kapag pag-uusapan nilang bagay na ito. O ano, bakit hindi ka makasagot? Akala mo, hindi ko gagawin ang pagbabanta ko sa iyo mamaya? Hintayin mo lang. Alam ko naman na gusto mo rin nating gawin ang bagay na yun eh. Tinaas na ni Nati ang kanyang isang kamay upang sawayin na si Gaston dahil tawang-tawa na talaga siya sa asawa. Masakit na rin ang kanyang tiyan. Kumbaga ay nauutot na siya dahil hindi niya mapigilan na matawa sa sinasabi nito. Tama na, tama na. Ang sakit na ng tiyan ko sa pagpipigil ng tawa sa'yo. Pigil na ikinatawa na rin ni Gaston. Pagdating ng mag-asawa sa villa at sinubukan siyang buhati ni Gaston, ngunit kaga siyang ibinabat na pahawak sa likod ng bewang na biglang nanakit. Mukha pa yatang nabalian siya ng bewang dahil naramdaman niya na may lumugutok doon. Payat naman ang asawa niya na maintain nitong pagiging slim at sexy pero bakit hindi mabuhat? Sus Mariosep naman Gaston, ano masakit? Tanong ni Nati na mauutas na sa kakatawa sa itsura ng asawa. Alam niyang masakit yon dahil nakangiwi na to. Ayan ang hindi matanda. Pangbubuska pa ni Nati na para bang may napatunayan siya na pinaglalaban ni Gaston na hindi niya alam. Gumawa ka pa ngayon ng sakit ng katawan mo. Nakahawak na ito sa likod na bahagi ng kanyang bewang at nakangiwi na. Nanatiling nakatayo pa rin sa pwesto. Sabi ko naman sa'yo matanda ka na. Hindi na gaya ng dati ang lakas mo. Patuloy ni Nati na panay ang tawa pa rin, lalong ikinapikon yun ni Gaston sa lantarang pagkapanalo na naman sa kanyang harapan ni Natalia. Halika na nga, aakayin na kita. Hilutin ko rin yan para mawala ang sakit. Kapag hindi na alis, dadali niya talaga kita ng ospital. Paniyang daing ni Gaston na masakit ang bewang habang nakadapa sa kama. Pinapahiran niya ni Nati ng ointment at kapag dakay minamasahin ng bahagya. Itinikom na lang niya ang bibig kahit tawang-tawa pa rin. Baka tuluyan na itong mapikon sa kanya. At least napatunayan niyang tama siya na matanda ng physical na katawan. Sabi nga pala ni Peter, sa tingin niya raw ay may ibang napupusuan si Brixton. Kung kaya ayaw nito sa kanyang anak. May sinabi ba si Brixton sa'yo na natitipuhan niyang babae ha? Yun din daw ang sabi ni Piper sa kanya habang umiiyak. Tinanong ko si Peter kung sinabi ni Piper kung sino kaso tikom daw ang bibig. Sa palagay ko, alam ni Piper kung sino yon. Ayaw lang sabihin sa ama kasi syempre, mas mapapahiya siya. Maganda naman kasi siya, malamang tinatanong na ng batang yon ng kanyang sarili kung bakit ayaw ni Brixton sa kanya.
Wika ni Nati na tuloy lang sa pagmamasahe. Kung may ibang napupusuan si Brixton, bakit hindi sabihin sa atin? Sa tingin mo, ano bang problema ng anak natin? Napabangon na si Gaston at pinatigil ang ginagawang pagmasahe sa kanyang bewang ni Nati. Nainis na siya kay Peter. Talagang ang lakas ng loob nito na sabihin yon sa harap ng kanyang asawa. Binigyan pa talaga ng damuhong yon ng isipin ng kanyang asawa. Paano kung kulitin nito si Brixton? Baka biglang mapaamin ng wala sa oras. Anong magagawa ng lalaking yon kung ayaw ng anak nila sa anak niya? Sa ayaw ng anak niya sa anak nito? As if naman nagalaw na ng kanilang anak ang anak ni Peter kung makaastana ng ganon. Muli pang uminit ang ulo ni Gaston doon. Sinusubukan ng lalaki yun ang pasensya niya. Pwes, ipapakita niya kung sino talaga siya sa kanya. Hindi na ba masakit? Tanong ni Nati na napuno na ng pagtataka mga mata dahil sa ginawang biglang pagbangon ni Gaston nang mabanggit na naman niya tungkol sa anak nila ni Peter. Hindi kaya nagsiselos na naman to? Imposible naman yun. Hindi kaya may alam si Gaston sa babaeng gusto ni Brixton? Higa ka pa. Mamasahe ko pa. Okay na ako, Nati. Hindi na masakit. Salamat. Okay, sabi mo eh. Ani ni Nati na iniligpit ng ointment. Nagtungo ng banyo ang ginang upang magugas ng kanyang kamay pero hindi pa rin mawala sa kanyang isipan na nakitang naging itsura ng asawang na mabanggit na naman niya si Peter. Baka worried lang ang asawa niya sa anak. Baba lang ako, Nati. Kukuha ng tubig nating maiinom. Okay. Sagot ni Nati nang marinig ang boses ng asawa. Nang makababa ng kusina ay may tinawagan na si Gaston. Tinignan lang niya kung makaya yun ng mga Balboa. Masusunod po, Mr. Barcelo. Sagot ng kausap ni Gaston sa kabilang linya na maintindihan na siyang nais niya. Kinabukasan, bumagsak ang stock price ng kumpanya ng mga Balboa. Piper was severely criticized at the shareholders meeting because, according to reliable information, the company that dealt with them was Barcelo's overseas subsidiary. Kilalang fiancé niya si Natalie Barcelo at kapilido niya umano ay gumawa kung kaya ito malamang ang siya na rin. Pagkatapos niyang umalis ng conference room ay tinawagan niya si Brixton at galit na galit ng boses dito. Natalio, ano pa bang kailangan mo ha? Napakasama mo talaga. Bakit mo ko pinapahirapan ng ganito? Napatingin na si Brixton sa kanyang ama na parenteng nakaupo lang sa sofa. Nasa opisina niya ito. Wala namang binanggit ang ama na dahilan kung bakit siya naroon. Nakita na lang niya nandoon ang matanda after niyang lumabas at pumunta ng meeting. Alam ba nitong mangyayari sa company ng dating fiancé niya? Siya bang may gawa noon sa kanila? Bakit naman yan gagawin yun ng kanyang ama? Dapat nga ang mga Balboa ang galit sa kanila at hindi sila eh. Dad, ikaw bang may gawa sa kanila nun? Alanganin niyang tanong dahil baka naman nagkakamali lang siya dito. If you didn't wipe your ass clean, would your father have to wipe your ass? Makahulugang tanong ng ama na hindi gaanong mag-gets ni Brixton. So ginawa yun ng para sa kanya? Upang linisin ang pangalan niya? Bakit naman ganito? Nangunot ng noo ni Brixton. Hindi na maintindihan ang sinasabi ng kanyang ama. Bakit kailangan pang gawin yon? Sana hinayaan na lang nila. Baka mamaya kapag napuno si Piper, ilabas pa nitong nalalaman niya sa kanila ni Seska. Kinausap ng daddy niyang fiancé mong mami mo. Sa tingin mo hayaan ko lang ang ginawa nilang yon at hihintay na may mapahamak sa inyo? Pinoprotektahan lang kita, ang mami mo at si Seska. Para isipin niya na hindi basta ang ating pamilya. Anong akala niya sa atin? Matatakot tayo sa kanila at babahag ang ating mga buntot? Gustong yakapin ni Brixton ng ama dahil pakaramdam niya itanggap na itong kanyang desisyon at ang laman ng kanyang puso. Naghihintay lang marahil ito ng tamang tiyempo para sabihin sa kanyang ina ang tungkol sa babaeng mahal niya. Sabi na nga ba niya hindi siya nito magagawang tiisin. Matimbang pa rin ang pagmamahal nito sa kanya. Dad, I'm really sorry. Hingi niya na ng paumanhin na bukal sa kanyang puso. Tunay naman talaga yon. Kaya kong gawin ng ibang mga bagay na gusto niyong gawin ko. Pero hindi ko magagawang pakasalan talaga si Piper. Hindi ko kaya at alam mo ang rason ko. Dugtong niya pa upang ipakitang obedient pa rin siya dito. Hindi lang sa bagay na pagpapakasal. Ilang segundong nanahimik si Gaston. Ano pa nga bang magagawa niya? Matigas ang ulo ng kanyang anak, hindi niya ito magagawang pilitin na sumunod. Mawawasak lang ang buhay ng kanilang anak na sa huli ay sila lang din naman ni Natalia ang mahihirapan kung kaya naman sa halip na pilitin, hayaan na lang niya na sa gusto nitong gawin. Ano nang plano mo ngayon?
Paano masasabihin sa mami mo ng babaeng gusto mo ay, saka ko na iniisipin dad. Saka hindi ba't nariyan pa naman si Thor? Dala niyang apelido natin. Siya nang bahalang magpakalat ng lahi natin. Putol niya sa ama na sa mga sandaling yon ay labis ng saya sa kanyang puso. Feeling niya nakalaya na siya. Hindi pa malubusan pero at least kahit papano nariyan ang support ng kanyang ama. Siraulo ka ba? Ang bata pa ng kapatid mo, sa tingin mo mag-aasawa ka agad yon? After makagraduate ng pag-aaral? Taas na muli ng tono ni Gaston sa anak. Natatawa na siya pero hindi niya mapigilan na sabihin yon. Magpapakasawa pa yon sa pagkabinata gaya ng ginagawa mo noon. Saka ganon na ako katanda. Abutin ko pa kaya ang magiging apo ko sa kanya ha? Kaya minamadali kitang mag-asawa nang maalagaan ko man lang sila. Tapos bibiguin mo lang ako. Dad, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Si Gavi, may Gavi pa naman ah. Hindi naman siguro baugang kapatid ko. Pagpapatawa ni Brixton dahil sinampal siya ng salitang matanda ng kanyang ama. Bakas na yun sa mukha niya. Babae ang kapatid mong yon. Ibang apelidong kanyang dadalhin at hindi sa atin. Pamimiloso po ni Gaston dahil mukhang hindi alam yun ng anak. Unless magiging single parent ang kapatid nyo, malamang Barcelong apelyido. Hindi na kumibo si Brixton na aminin niya man o hindi. Nagigilty siya sa naging desisyon niya. Mahal niyang ama, ngunit hindi niya magawang mapilit na ibigay ang gusto nito. Gaya ng sabi niya, si Seska lang babae para sa kanya. Pero kung si Seska naman ang magiging asawa niya, kahit isang dosena pang anak ang hiningi ng daddy niya, ay pipilitin niyang ibigay yon. Kaso kung hindi bali na lang na maputol ang kanilang apelyido. Basta ang babaeng para lang sa kanya ay si Francesca Navarro. Kung kaya naman dapat siyang tulungan ng kanyang ama kung nais itong magkaroon ng apo sa kanya. Kung ayaw naman ito, wala siyang magagawa kung hindi ang magpakatanda na lamang. Brixton, hindi sa ayaw kung tulungan ka gaya ng hiling mo sa akin. But think about it. Kapag kasama mo si Seska, hindi lang ang mami mo ang kailangan niyang harapin. Buong angkan natin yon, pati na rin ang mga Bentacourt na kilala siyang anak ng maninira ng pamilya. Sa tingin mo hindi magiging mahirap yon sa kalooban ni Seska ha, anak? Napaayos ng upo si Brixton nang banggitin itong muli ng kanyang ama. Alam nilang tungkol doon nang dahil sa kagagawan ko. Tama ka. Kasalanan kong lahat nang hindi ko naman pinagsisisihan dahil nagawa kong isalba ang batang yun noon na nasa bingit ng kamatayan. Hindi lang yun Natalyo, idagdag mo pa doon ang mapanghusgang lipunan. Sooner or later, that matter will be exposed. You are a man. Ang sasabihin lang ng mga tao sa iyo ay babaero ka. Pero si Seska, maungkat ang lahat ng tungkol sa pagkatao niya. Will you be able to protect her? Sa tingin mo kaya mo siyang protektahan sa lahat ng yon upang hindi siya masaktan ha? Hindi na magawang makasagot ni Brixton sa mahabang litanya ng kanyang ama. Nakonsideran niya ng lahat ng yon dahil kung hindi siya susukong ilaban ito simula pa lang noong umpisa. Naging suwail sana siya at lumaban pa. Ngunit ito nga rin ang kanyang iniisip kung kaya naman, kahit na masakit at kahit na mahirap bitawan, nanatiling tikom ang bibig ni Brixton. Hindi na alam kung paano sasagutin ang sinabi ng kanyang ama na dahilan niya. Come to think of it, hindi naman talaga balakid ang kanyang ama sa relasyon nila o maaaring ang kanyang ina, ngunit ang katotohanan yon sa pagkatao ng dalaga na paniguradong labis na makakaapekto sa kanyang oras na kumalat na ito. Mauna na kaming umakyat ng mommy mo at ang mga kapatid mo sa Baguio mamayang gabi. Kagaya ng ating nakagawian, doon tayo magsa-celebrate ng New Year. Sa mansyon magdadao sina Cora at Conrad. Hihintayin ka namin doon. Well, ano pa bang inaalala ko? Naroon din si Seska. Kasama nila sa pag-akyat kaya malamang ay aakyat ka talaga. Natawa na lang si Gaston nang makitang pamumula ng mukha ng anak. Sa huling sinabi niya. Mukhang in love nga ito sa anak ng dati niyang katrabaho. Naniniwalang matanda na kung talagang silang inilaan para sa bawat isa, gagawa ng paraan ng mundo at maghihimalang tadhana kagaya na lang ng ginawa nito sa kanila ng asawa niya. Kumpara noon, mas mabigat pang naging problema nila ni Nati. Itong sa anak nila, mababaw lang at sisiw na sisiw. Huwag mong kalimutang maghanda ng regalo sa kanilang mag-asawa para naman makabawi ka sa kanila. Tumangulang si Brixton. Tumayo na si Gaston na nagpaalam na aalis na. Sinadya pa siya nito sa kanyang opisina. Prepare a New Year's gift for my elders. There's no upper limit on the budget. Just make it look noble and grand. Utos ni Brixton kay Helvie
nang dumating matapos niyang tawagin sa loob ng kanyang opisina para sabihin lang ito sa kanya. Doon pa lang ay alam na ni Helvie kung anong ibig sabihin ng kanyang amo. Nang makalabas ang babae ay naiwan si Brixton na nahulog na naman sa malalim na isipin. Kung aakyat ang mga magulang nito sa Baguio, malamang ay kasama ito. Wala na rin siyang naging balita sa naging dinner nila ni Lisa. Ayon sa bill na binayaran niya ay magana naman sila. Sa lalim ng iniisip ay hindi niya namalayan ang pagbabalik ni Helvie upang maitanong lang sana sa kanyang gagawin. Sir, may suggestion po ako sa'yo. Napalingon na si Brixton sa kanyang sekretary na hindi niya namalayan na sa tabi niya na. Buong akala niya nakaalis na ito dahil sa kanyang ipinag-uutos. Ang hindi niya alam ay muli pala itong bumalik. Naburo ng kanyang mga mata sa sekretary na halatang seryoso na doon. Napapansin niya na kasi ang problemang dulot ng iniisip ng amo niya. Kung talagang mahal niyo si Miss Navarro, bakit hindi niyo subukang gawin ang bagay na yon sa ibang bansa kung saan walang ibang makakakilala sa inyo? Lumaki siya sa ibang bansa mula bata pa lang. Bakit hindi mo siya doon? Sinenyas ni Brixton na manahimik ito na kagad naman niyang sinunod. Batid ng binatang naisabihin ni Helvie sa kanya. Pakasalan niya si Seska sa ibang bansa. Kapag kasal na sila, wala nang magagawang ibang humahadlang sa kanila, including their parents. Kung tutuusin ay kaya naman niyang gawin yon. Kaya lang nahihirapan na siyang mapalapit pa kay Seska. Kinamumuhian na siya nito ng sobra. Nung huling kita lang nila parang naging ibang tao ang dalaga. Ayos lang ako, Helvie. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Saka hindi niya na ako gusto ngayon. Hindi na muli nagsalita pang kanyang sekretary na tinikob na lang ang bibig. Paulit-ulit na iniisip ni Brixton ang idea ng kanyang sekretary. Ilang beses niya nang naisip ang bagay na yon. Pero ang problema niya ay si Seska mismo na. I don't think na kaya ko siyang maayang gawin ang bagay na yon. Kung noon siguro, mapapapayag ko siya. Subalit ngayon, malabo pa yon sa sabaw ng adobong pusit. Malaki ang galit niya sa akin. Baka nga hindi niya na ako mahal. Gabi bago magpalit ang taon nang umakyat ng Baguio si Brixton. Napapalamutian ang labas pa lang ng mansyon ng mga Barcelo. Nakitang-kitang diwan ng okasyon. Ilang alaala ng kanyang kabataan ang kumislap sa isipan ni Brixton. Noong nabubuhay pa ang kanyang lola o si Fina. Palagi silang nakatambay doon. Dangan lang at kinuha na ito dala ng edad niya. Lola, kumusta ka na dyan sa itaas? Tingala niya sa langit na para bang siguradong naroon ang matanda at pinapanood siya. Kakaunti lang alaala niya dito dahil pinili niyang mag-aral sa Maynila. Unlike kay Gavi at Tor. Miss na kita, bakit hindi mo na ako dinadalaw sa panaginip? Happy New Year, dagdag niyang bagyang sumingot-singot pa. Naroon ang mag-asawang Cora at Conrad. Ngunit ni Anino ni Seske walang mahagip ang paningin ni Brixton. Inaasahanay ng binata nung kang isama nilang kanilang anak sa kanilang mansyon, lalo pat alam nilang parating siya. Sinalubong na siya ni Gavi at Tor. Tinulungan sa kanyang mga daladala. Makahulugan ng mga tingin. Wala kang kasama? Nambubos kang tanong ni Gavi na sinamaan niya na ng tingin. Sinong inaasahan mo, Ate Gavi? Si Ate Piper ba? Si Tor na humahagikik na may pangasar. Umamba si Brixton na sasapukin niya si Tor. Ngunit mabilis nitong nakatakbo, papasok sa loob. Pasok na kuya, ikaw na lang hinihintay namin. Si Gavi na nakangiti pa rin naman sa kanya. Ang boring ng New Year na to, dapat talaga sa Maynila na lang tayo. Doon kina lolo at lola, kasamang iba nating mga pinsan hindi ba? Tuloy-tuloy nang pumasok si Brixton. Hindi pinansin ang kung anong drama ni Gavi sa kanya. Naghahanap lang ito ng kakampi sa sentimiento niya. Sana nagpaalam ka kina mommy at daddy na doon mag-New Year. Lingon niya sa kapatid. Sus! Sa tingin mo, papayagan ako? Asa pa ako, irap ni Gavi na halatang nagalit sa sinabi niya. Matapos na ismira na iniwan na siya ni Gavi. Natawa lang naman doon si Brixton sa pagiging isip bata ng kapatid nilang babae. Lumapit na siya sa kanilang mga bisita upang magmano at ibigay na rin ang inihanda niyang regalo. Hindi naman nila yung tinanggihan. Lalo na ni Cora na parang walang naging sama ng loob noong kamakailan na nangyari sa kanila ng binata nang dahil kay Seska. Nagawa pa niyang yakapin si Brixton sabay tapik sa isang balikat. Malit namang ikinangiti yun ni Brixton. Bahagya na rin na gumaan ang kanyang pakiramdam kahit na hindi ito lubos. Tito Conrad, bakit hindi niyo po sinama si Francesca dito? Hindi na nakatiis ay tanong ni Brixton habang nasa kusinang kanyang inat si Cora.
Nasa family area sila noon nakatambay. Panakanakan tumatagi na sina Gaston at Conrad. Busy manood ng live show countdown. Sa TV si Gavi. Si Thor naman ay abala sa kanyang kachat. Nilingon na siya ng amang si Gaston. May pagbabanta ang kanyang mga mata na tigilan ng pagtatanong tungkol sa dalaga. Hindi yun pinansin ni Brixton na parang walang nakitang pagbabanta sa kanyang ama. Mas marami, mas masaya, hindi ba dad? Taas niya pa ng isang kilay sa ama na umiling lang bilang tugon sa katanungan niya matapos siyang titigan. Naku, hindi naman siya mag-isang umuwi ng bansa, iho. May kasama siyang hilaw na foreigner. Yung manager niya, kilala mo? Gusto laging kumakain sa labas at syempre, walang choice kundi samahan siya ni Sheska. Lalo ngayon gusto niyang explore umanong Baguio dahil first time niyang nakarating dito. Lumabas si Cora na kagad inikutan ng matang asawa dahil narinig niya kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Binili na niya si Conrad na wag babanggitin si Sheska bago sila umalis ng villa dahil ayaw niyang pag-usapan ng anak doon. Konsiderasyon na lang kay Nati pero hetong asawa at laman ng usapan nila ang walang mali nila doong anak. May pangalan ng manager ni Sheska, Conrad, si Benedict. Saka dapat tayong magpasalamat sa kanya dahil ni minsan hindi niya piniling pabayaan ang ating anak kahit sa pinaka-lowest niyang kalagayan. Pinagsasabi mong hilaw na foreigner. Pinoy naman talaga siya. May lahi lang ng iba pero magaling siyang magsalita ng Tagalog at saka makisama. Oo na, kung ipagtanggol mo naman ang lalaking yun, akala mo magiging son-in-law mo siya sa hinaharap. Halakak ni Conrad na tiningnan pa si Gaston na wala namang reaksyon bukod sa nakatingin lang ito ng mariin kay Brixton. Malay ba natin, hindi naman yun malabong mangyari. Close silang dalawa ng anak natin. Sus, believe ka lang sa kanya dahil marami siyang language na alam. Akala mo naman kinagwapo niya yun. Doon lang siya lamang na lamang sa akin eh. Hani pa ni Conrad na animoy nakikipagkompetensya siya kay Benedict. Hindi na mapigilan ni Brixton na makisabat. Kanina pa siya nakikinig sa mag-asawa na pakaramdam niya ay pinag-uusapan lang upang iparinig sa kanyang mga impormasyong yun upang kanyang malaman. Yun ang kanyang pakiramdam. Kaya niya palang makapagsalita ng maraming languages. Ani Brixton na tumangutangu pa. Sa loob-loob niya, kaya niya rin namang gawin yon. Marunong siya mag-English, Tagalog at saka Italian dahil sa kanyang ama. Pinag-aral siya nito noong buhay pa ang lola o Josefina niya. Silang tatlong magkakapatid dahil kailangan. Mukha rin naman siyang mabuting tao, Tito Conrad. Anong inaayaw mo sa kanya? Tanong niya pa sa matanda kahit na nagdurugo ng kanyang puso sa isiping kailanman ay hindi siya magiging qualify nito na maging kapareha. Kinuha ang pagkakataon niya ni Cora upang ilabas ang kanyang saloobin. Inagawan niya ng litanya si Conrad na sasagutin siya ng tanong ni Brixton. Siya ang sumagot na sa pandinig ng binatay sinampiga siya ng invisible nito. Hindi lang mukhang mabuti Brixton. Mabuting tao talaga si Benedict, inside and out, kaya palagi na palagi ang loob ko sa kanya. Kung pwede lang ako na mismo magsabi kay Sheska na doon na lang siya. Hindi siya noon paiiyakin. Yabang pa ni Cora sa kanya na alam ni Brixton kung ano ang sinasabi nito, na para bang patama sa kanya dahil hindi siya naging mabuti noon kay Sheska. Lumingon pang ginang kay Gaston na wala pa rin komento sa palitan nila ng mga salita. Bagay na bagay sila ni Sheska na parehong mabuti ang puso. Hindi ba tama ako, Mr. Barcelo? Kung sakaling si Benedict ang magiging asawa niya, ayos lang din sa'yo. Hindi na mapigilan ni Brixton nang mamula ang leeg, lalo nang tumango ang kanyang ama bilang tugon sa sinabi ni Cora. Pakaramdam niya pinipiko na siya ng ginang. Sinusukat ang kanyang pasensya na paubos na rin noon. Oo naman Cora, kung yun ang kapalaran at kaligayahan ng batang yon, bakit natin nahadlangan? Ang hindi ko rin gusto sa kanya iho ay ang dami niyang naglitawang muscles sa katawan. We don't know how well he has trained. Yun ang sabi niya nung nagtanong ako kung kaya raw meron siya nun. It's bulging. May abs din, dagdag pa ni Conrad na umabot na sa panlabas itong anyo ang panunuya. Yung tipong parang hindi niya narinig ang magagandang bagay sa katauhan ng lalaki na lantarang sinabi ng asawa niyang si Cora. Ayoko ng ganong katawan. Parang peke lang eh. Hindi mo kailangan magpalaki ng katawan para lang masabihan kang gwapo or macho. Hindi ba? Mahinang natawa si Gavi sa daloy na usapan ng mga matatanda.
Hindi niya na mapigilang mapangisi sa pagde-describe nila sa kung sinong Benedict man na yon. Nasa TV ang kanyang mga mata, ngunit ang pandinig niya ay nasa kanila. Marahil ay natatawa siya sa reaksyon ng kapatid na sobrang interesado sa pinag-uusapan nila. Ang hindi alam ng mga matatandang kaharap na may ganun talagang katawan ng lalaki. Ang Kuya Brixton nga niya may abs din eh. Hindi lang ito gaanong halata dahil lagi naka-formal suit ang kapatid. Ang pangit lang sa lalaki may mga tattoo tapos malaki pang katawan. Maruming tingnan. Sa kanya lang naman, na sa ibang babae ayos lang siguro. Ikaw, ang dami mong alam. Palo na ni Cora sa isang braso ni Conrad na natawa lang sa reaksyon ng asawa niya. Hindi alam na matanda kung naghahanap pa ng pag-aawayan nila ang asawa niya ngayon. Huwag kang makialam sa kung anong itsura niya. Gwapo siya. Hindi ka lang nag-exercise kung kaya ka patpatin at walang visible muscles. Malaki pa ang tiyan mo. Yun ang katawan ng healthy at tunay na lalaki, Conrad. May six-packs abs. Maskulado. Ang hilig mo talagang makialam sa buhay ng ibang tao. Pasalamat ka na lang sa kanya na palaging nariyan para kay Seska.